Siyempre, hindi naman kompleto ang aming balitaan kung wala ang mga balitang dala ni Snow Badwa para sa sports ngayon. Salamat sa Sandro. Narito po ang pinaka-latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Iritadong-iritado na po si Top Rank Head Honcho Baba Arum sa pagkaka-delay ng biyahe ni Manny Pacquiao patungong Los Angeles, California. Ito'y para magsagawa ng 2 buwang training sa wildcard gym ni trainer Freddie Roach bilang preparasyon para sa 4th battle kontra Mexican counterpuncher Juan Manuel Marquez sa Disyembre 9. Sa katunayan, dapat ay noong October 6 pa ang departure ni Pacman pero hanggang sa ngayon ay nandirito pa rin sa bansa ang Pinoy ring icon. May report si veteran sports columnist Flor Perez. Tila natagad na ang pasensya ni Top Rank founder Bob Arum sa kanyang prize fighter na si Manny Pacquiao. Ito'y matapos na muling madelay ang biyahe ng Sarangani Congressman patungong Los Angeles, California para sa kanyang training camp sa wildcard gym ni 5-time Trainer of the Year Freddie Roach. Ngayong araw sana magsisimula ang ensayo ni Pacquiao sa LA pero nagmatigas siya na sa October 27 na lamang bumiyahe. Kaya't inis na pahayag ni Arum, dapat ay magpasya na si Pacquiao kung magbuboxing pa o mananatili na lamang sa politika. Ang mga ganitong pasaring sa paborito niyang boxer ay bihirang isa publiko ng Top Rank Big Boss. Kasunod nito, matigas na sinabi naman ni veteran sports commentator Ronnie Nathaniels na dapat i-honor ni Pacquiao ang kanyang commitment kay Arum. Gayunpaman, naniniwala si Nathaniels na hindi pa huli ang lahat kung sa October 27 pa magsisimula ng training si Pacquiao sa Amerika. Unang-una, sinabi niya he's going on a particular date. He postponed. Then they said the 27th. Then he said, no, they are going in the middle of the week. Pagkatapos, he's going on the 20th. Alam mo na, when you make a commitment, keep it naman. Para sa akin, if he has been training hard here, like Buboy Fernandez claims, then maybe it's not too late because yung idea ko, baka tapos pumunta siya sa States sa 27, he can begin sparring immediately. That is the advantage. Hindi rin sang-ayon si Nathaniel sa posibilidad na sa General Santos City gugulin ni Pacquiao ang buong panahon ng ensayo. Ito'y dahil mas mainam pa rin anya na sa wildcard gym magsanay si Pacman dahil malaki ang kaibahan ng atmosphere sa Amerika kumpara sa Jensen. Iba yung atmosphere doon. Dito, sobrang relaxed ang atmosphere ang training niya. I know Manny will train hard, but you know, this is a very, very dangerous fight for him. He knows, based on the last fight with Marquez. So he has to be in tip-top physical and mental condition. Problema niya, Pad, very honestly, is, you know, the political thing. His wife is running for governor, vice governor. His brother is running for Congress. Medyo distracted na siya, not by people like us, but the political surroundings in which he's caught right now. I have full faith in Pacquiao's ability. Wala nang problema yan naman eh. But I would like him to go to the States as soon as possible and really focus sharply itong laban ito. Kasi Marquez has been training for so long and he may be getting old, medyo bagal naman siya. Pero magaling din eh. And we have to find a way to solve the counter-punching. Sa patnubay ni Rhodes at conditioning expert Marvin Samodio, mas masisiguro na nasa tamang kondisyon ang pangangatawan ni Pacquiao sa araw ng bakbakan nila ni Juan Manuel Marquez sa December 9. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, babangon at babawi ang Barako Bull Energy Cola. Ito ang forecast ni team veteran at iconic leader Danny Siegel. Sa kanyang pagtawag sa PTV Sports, sinabi ng Phil-American superstar na madalas siyang kinakausap ang mga batang players ng team at binibigyan ng inspiring words. Madalas umanong ikwento ni Siegel ang ilan sa kanyang mga naging tagumpay at kampyonato at kung gaano kasarap ang magpapanalo. Sa huling 2 laro ng Barako Bull ay puro kabiguan ang inabot ang team. Bagay na epekto ani Siegel nang hindi pa rin pagkakakilanlan ng kanilang mga players. Mayroon po kasi ng nasa roster ni Coach Jonel Baculi ay mga bata at bagong salta sa Photokina franchise. Pero inulit ni Siegel na hindi ang kanilang masaklap na 1 win at 2 loss record ang dapat na maging husga sa kakayahan ng Barako Bull. Kwento ng 9-time All-Star, mas may tapa ngayon ang kupunan kumpara noong nakaraang season. Kailangan lamang umanong mahinog ang kanilang gelling at natitiyak ng many-time national cager na marami pang pahihirapan ang Barako Bull. You know, I think we were a better team than we were last year. Only time will tell. Hopefully, we stop moving
players around, and we could, focus. It's hard when you have players coming in and out to build that chemistry, but, we'll do the best we can with it. I tell them they should be already motivated. I mean, there should be some kind of self-motivation. You shouldn't allow anyone else to motivate you. You just give them, you just lead them in the right direction, and, hopefully they'll get it. Sa iba pang balita, isang nationwide foot race na naglalayong maisulong ang kahalagahan ng mother and child protection ng Inulunsad dito sa Quezon City. May titulong PhilHealth Fun Run 2013 at idaraw sa February 17. Ang one-day event na ito inaasahang lalahukan ng mahigit 100,000 enthusiasts mula sa iba't ibang syudad at probinsya sa bansa. Ito po ang tinutukan ng aming kasamang si Miss Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Takbo para sa mother and child protection. Ito ang magiging kampanya ng PhilHealth para sa kanilang kauna-unahang simultaneous nationwide fun run na idarao sa susunod na taon. Lalahukan ng mahigit 18 syudad sa iba't ibang panig ng bansa. Ang February 17 event ay magiging bahagi ng pagdiriwang ng ika-18 taong pagkakatatag ng PhilHealth. Sa media launch na ginanap kanina, inihayag ni PhilHealth President and CEO Dr. Eduardo Banzon na bukas para sa lahat ng individual ang one-day race na katatampukan ng 3 km, 5 km, 10 km at 18 kilometers. Sa katunayan, mahigit 1,000 running enthusiasts ang inaasahang tutugon sa PhilHealth Run 2013 na naglalayong maimulat sa publiko ang kahalagahan ng mother and child protection. We expect over 100,000 runners to join us and celebrate universal healthcare. At ang ating mga lilikom na pondo dito ay pupunta po sa ating mga kababayang mahihirap, lalong-lalo na ang mga bata na may cancer. So dito, ang principal beneficiary natin ay ang ating Philippine Medical Children's Hospital. So dito po nakalaan yung mga kikitain ng pondo na ito at kasama din po ang mga regions na kung saan ang talagang bibigyan natin ng pansin ay ang mother and child protection. Samantala, ang malilikom na pondo mula sa Fun Run ay agad na ipapadala sa iba't ibang institusyon sa bansa na nagsusulong ng health and welfare ng mga ina at kani-kanilang mga anak. Kabilang narito ang Philippine Children's Medical Center dito sa Quezon City. Ang unang 18 syudad at probinsya na nagkumpirma na ng partisipasyon sa PhilHealth Fun Run ay ang Manila, Baguio, Dagupan, Tuguegarao, Clark, Malolos, Laguna, Batangas, Legazpi, Iloilo, Cebu, Tacloban, Zamboanga, Cagayan de Oro, Davao, Coronadal, Marawi at Butuan. Inaasahang madaragdagan ang mga lugar na sasali sa event kapag nagsimula na ang online registration sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po ang mga pinaka-latest sa daigdig ng palakasan. Marami pa ho kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.